Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Alam nyo na, back to regular programming. I'm so sure most of you hindi naman interesado sa ganitong topic. Kaya, I understand kung wala masyadong manonood sa akin. Kasi, before ako pumasok kay FLM, before ako bumalik, di ba, ang subscribers ko yata ay 20,000 lang or less. I think 18,000 subscribers. Then nagkulaong content ako, nag 40,000. So expected ko, most of you hindi interesado sa iko-content ko. Pero ito po talaga yung main content ko before, yung paranormal, nagre-react. Diba? Nagde-debunk ako ng mga ghost hunters, yung mga fake na claims, no? Ngayon, meron tayong pag-uusapan, yung white lady. Matagal na ito nire-request sa akin. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Kasi nga hindi nagpapakita si Tito Norms. So ito, pag-usapan natin itong video na to na nahuli cam daw sa isang tulay sa Bulacan daw, white lady. So play natin to mga men. Ano ba meron dito? Meron din daw white lady sa tulay sa San Rafael, Bulacan at nakuhanan pa raw ito sa CCTV. San Rafael? Pumunta ako dyan. Ang 50 metrong tulay na ito ng Barangay San Agustin sa San Rafael, Bulacan. Hindi lang daw mga tao at sasakyan ang dumadaan. Pati na rin daw, white lady, Natatakot ka ng konti, de. Sa mga nagsasabi bakit ganito yung pagre-react ko, kasi KMJS to prone ito sa copyright Pinapayagan naman nila ako na reactan yung video nila, kaya lang yung revenue sa kanila mapupunta. Ayoko naman nun, 'di ba? Ginawan ko ng video, kaya naghanap ako ng way para ma-bypass. Anyway, pagpatuloy natin. Kasi baka mamaya, Bali tayo. wait lang, baka mamaya may magreklamo. I-full screen mo, i-full screen. Hindi po pwede pagka KMJS talaga. Nagki-claim yan ng revenue. White lady. Meron na naman white lady, no? Kaya daw sila nung nag-aaral nung araw, hindi raw siya tumitingin, basta diretso yung lakad niya pagka dumadaan sila ng medyo sila ginagabi. pagkagat ng dilim. Sabi ng dilim, pagkagat daw. Kapansin-pansin na ang mga dumadaang sasakyan sa tulay, bumubusina. Umingay, kada may dadaan sa tulay, humihiyaw, yung mga nagdadaan. Natatakot Kala mo meron laging gulor sa may tulay na yon. Sumisigaw, 10 oras ng gabi. Ang tricycle driver na si Lily, narinig na raw ang kwento Lily? tungkol sa white lady. Pero nito lang nakaraang taon, siya raw mismo ang Si ate. Akala ko lalaki si ate. minulto nito. May sumakay sa akin babae. Pagdating ko sa may tulay, tatanungin kong gano'n, sabi ko, saan ba sa kabilang tulay? Pag ganun ko, wala na akong sakay. Pwede takot ako. Yung balik ko na yun, dire-diretso na ako, makakaldag ako sa ibabaw ng tulay, hindi na ako nagminor. Buti sa suntukan niya, hindi ako atros, pero sa ganun naku po, hindi ko kaya. Pero ang di umano'y white lady, tila balak uli raw siyang sakyan. Ang itsura niya, matanda siya, naputi ang buhok, na medyo mahaba. Sa halip na magbinor ako, tinulinan ko pa. Siguradong hindi ako gutom noon o inaantok. Mas takot ako sa multo kaysa sa buhay. Si Manny naman, nakita rin daw ang white lady. Galang ko sir sa tulay no, alas 7, alas 8. Tandaan nyo lahat ito ay kwento. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi totoo yung kwento nila. Pero wala tayong proof sa mga claims nila
Hindi naman natin kilala itong mga taong to kung ito ba ay sinungaling or talaga nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Alangan naman ipalay detector nila lahat yan. Ito ay, tandaan nyo, ito lahat ay testimonya lahat, ha? Ito ay kwento. Pag ganun kuha sa sir, talagang puti. Ang paa po nakalutang. Parehong nalulunod dyan sa tulay na yan. Nung unang panahon daw dyan, may tinatapong patay, sabi ng matatanda. Ayon pa sa mga kwento, ang White Lady meron din daw tirahan. Dahil 50 metrong ang layo ng bahay ni Demna sa tulay, tila sa bahay na rin daw nila tumira ang babaeng nakaputi. Alam mo minsan, no, ako, napasama na ako dyan eh. Although na behind the scene ako kasi nung Halloween special, nag-observe kami dyan sa KMJS. Sa Manila Film Center, pinunta namin kasama si Sir Ed. Andun kami sa likod, inobserve namin yung nangyayari. Ang naobserbahan ko sa KMJS, wala silang pake do sa facts or do sa mismong investigation mismo. Yun na napapansin ko, parang wala silang pake doon. Ang pake ng mga crew neto, yung magawa nila ng istorya. For example, no, nung nandun kami sa hindi ko na nga na-i-release yun, nabura ko na yata yung videos doon eh. Yung halimbawa nag-i-investigate, I don't know if sa amin lang nangyari yun kasi lagi naman kasama ni Sir Ed yun eh. Minsan nakakwento naman ni Sir Ed, okay naman daw. Pero napapansin ko sa nila, sa process nila, wala silang pakialam do sa katotohanan. Ang gusto nila, may maibato silang istorya. Yung kahit na hindi kasi kami as ghost hunter, pag pumipitik yung EMF meter, big deal sa amin yun eh. Nagre-response eh. Pagka halimbawa nagtanong ka, umilaw yung EMF meter, akala ko kukunin ng ng KMJS, yung pag-ilaw ng EMF meter. Pero hindi nila kinuha yun. Bagkus, gumawa sila ng magic. Yung magic na ibig ko sabihin, alam niyo na ibig ko sabihin, di ba? Para sa akin yun, kasi nung time na yun, yung may pinalilitaw silang umiyak. Nandun kami, meron din akong kuha nun, minatch ko dun sa kuha ng video ko at kuha nila. May manok kasi doon sa paligid na parang humuhuni yung manok. Doon ang tinutukoy ko yung sa Metro Manila Film Center ha. Doon sa film center na Gabi ng Lagim version ng KMJS. Yun lang, parang pinipilit nila na meron kahit wala. 'Di ba? Well, observation ko lang 'yun Katulad nito. Dahil dun sa once na kasama na ako, feeling ko pinilit lang nila itong bahay na itom na magkwento eh. Feeling ko lang naman. I could be wrong ha. Pero dahil nakasama na ako, nakapa ko na yung style ng KMJS behind the scenes. At bigla nga lang daw Doon na lang tayo sa mismong ito kasi sinasabi nila yung bahay daw dyan din daw naglalagay yung White Lady. 'Di ba? So dito na tayo, na-capture daw sa CCTV ng San Agustin. Totoo! Dahil gabi ng October 1, di umano, nakunan ito sa CCTV. Panooring maigi ang video. Diyan, mukhang tao. Ito, marami ng beses ito na nangyari sa CCTV.
Marami talagang trickery na nangyayari sa CCTV. For example, ito, no? Well, bago tayo tumuloy dito, may nag-submit sa akin eh, ng kuha sa CCTV eh. Yung nagsatao daw. Saan ba yun? Wait lang ha. Ito. Ito ba yun? Hindi yan. Wait lang, may nagsubmit ng CCTV. Anyway, saka na lang siguro, unahin muna natin tong sa KMJS. Ito, marami nang nangyayaring ganito. Ang di manoy white lady nagpapalit-palit Nakita daw sa ng pwesto. Nakalutang na yan ah. Sa dami na nangyayari na yan, insekto ito eh. Sa harap ng CCTV. Yan oh, yung ganyan. Ano yung movement niya ha? Ang pinaniniwalaang pagpapakita nito tumagal ng 5 minuto. Ayan, kita mo yung itsura, ayun, ang taon-tao na. Nung October Tama 1st ha? na yan, Kinat nila eh. Kung mapapansin mo dito, may dadaan na sasakyan dito. Diyan ha, pag pinlay mo yan, Kita mo yung itsura, ayan na may darating na sasakyan. ayun, ang taon-tao Doon sa ilalim ng white lady dumadaan eh. na. 'Di ba? Doon sa ilalim ng white lady dumadaan. Kung yan ay ano, kung yan ay tunay 5 na, minuto. Ayan, kung tunay na white lady yan, yan oh, tinan mo, dumaan yung sasakyan nasa ilalim niya. O let's say, sabi, hindi, tumagos yun kasi nga multo eh. Pero kung tatagos yan, mga men, dapat, makikita mo, nandyan yung white lady nakatayo, dadaan dito sa harap, tatagos sa likod. Eh hindi eh. Ang daan ng sasakyan pa pag ganun oh. Talaga nasa likod. Ibig sabihin, nakalutang ito, nasa may bandang camera itong blurry na bagay na to. Ako naniniwala ko insekto to eh. Sa harap ng lens ng CCTV. Kasi sa ilalim nung October 1st na sabay yan, kinat na mga nila. 7:30, kasi ano ba yan? Wala yan, baka ilaw yan. Tapos nung gumalaw, sabi ko, Leche, ano na yan? Sarili siyang utak na kapag alam niya may dadaan, humihinto siya. Hindi. Nasagasaan nga eh. Or dumaan nga sa ilalim eh. Inilabutan ako. Alam mo kung bakit naniniwala sila? Confirmation bias kasi yan. Hinahanapan nila ng reason na maging totoo itong nakuha nila. Naku, ito yung nakita ko noon. Ito yung naisakay ko. Confirmation bias. Lang nung nakita ko sa CCTV, social, nakita ko na yan. Siya yung talaga yung umaano dyan sa amin. Hindi naman namin kaya nga i-edit yan dahil Oo. bago lang yan. Hindi naman edit yan eh. Kaya lang, totoo yung video, kaya lang hindi yun yung inaakala nyo. Baby talaga. Di ba, rin yung CCTV natin, ang inaano ko, kung tao siya talagang sinasabi na nananakot, ang paliwanag ko lang, malalim to, sir, oh. Malalim. Na hindi nyo ako makikita. Yun na nga eh. Malalim yan eh. So, walang sense na lumutang dyan yung... Oh, lumulutang naman talaga white lady. Pero wala siyang sense of ano eh. Yung inaapakan. Yung sa environment niya, hindi siya nagre-react do sa environment niya eh. Kung pataas man niya. Ito nakakapagtaka. Yung lalim na yan, hindi niya pinapansin. Pero yung pagtatawid, di umano, inaabangan niya munang may makatawid bago siya tumawid. It doesn't make sense. Di ba? Yung nakita nating anino is pantay dito. Dito, pantay dito. Dito. Kasi nga, itong nakita nyo ay insekto ito. Yan, sa harap ng... Nakalutang.
Kasi nga noon parang ang mga tao hindi naniniwala Ngayon, nakuha mo nga na yung CCTV, mayroon nga parang konting ebidensya na ba't may ganun ngayon dun sa tulay. Tignan mo, nakalutang. Hindi karaniwan to. Kahit ako, i-replicate ko yan dito sa webcam, ha. Hanap tayo ng ano. Ano ba ang pwedeng, ano. For example, ito, no. Pag hinarap mo kasi yan, pag sobrang lapit, blurred na yan. O, yan, o. Dapat yung manipis-nipis, Ano bang manipis-nipis dito na object? Ito. Yan. Ato ha, goma to ha. Pagka nilapit ko yan, magbe-blur dyan, magkakaroon ng blur, transparent na nga pag malapit na sa camera diba? Tapos gagawin pang solid. Ano yan? Insekto. Usap-usapan ngayon ang viral CCTV footage na kuha sa isang tulay sa San Rafael, Bulacan, kung saan nahuli cam daw. Ipinasuri namin ang video. Siyempre, medyo mapapaisip ka dahil lumulutang siya. Puti siya. At mukha siya nakabalot sa tela. Most probably ito ay mga insekto na pwedeng lumilipad or gumagapang. Si Emir, idinemo kung papaano demo ang niya, posibleng nahuli cam. Insekto lang. Dito kasi naka-activate yung night vision ng CCTV. Dahil malapit masyado yung supposed to be na subject, kaya siya nagbe-blur out. Kasi ang focusing niya kasi is paligid na nasa labas. Yung insekto, nakapatong siya dun sa salamin. Dumapo siya dun, naglakad siya dun. Ngayon, kahit may explanation na, in denial pa rin yung mga tao. Ipipilit pa rin nila yun dahil ito yung sinasabi ko na nakapag-invest na sila ng feelings. Parang kay Mangusin, di ba? Kahit na alam na kaululan na lang yung ginagawa, maipagtanggol na lang yung pride ba? Para hindi naman magmukhang kahiya-hiya. Nung inspeksyonin ng aming team ang CCTV ng barangay, napansin nila na marami nga ritong lumilipad na gamo-gamo sa tapat mismo ng lente ng CCTV. Ito, dahil pang gamo-gamo na lumilipad, Sa kuha ng CCTV mula October 1 hanggang October 10, Ayan, may mga ilan pang insekto na dumaan sa lente ng CCTV. May gagamba, pakpak, at mga paa ng insekto, pati na butike. Pero ang mga taga-barangay, naniniwala pa rin. Ano yan? Nakapag-invest na kasi ng feelings yan. Hindi mo na maano yan. Kahit na bigyan mo na ng proof yan, wala pa rin sa kanila. Matigas talaga ang ulo ng Pinoy. White lady ang nahuli cam. Kasi kung yan gamo-gamo, nakadikit lang yan doon sa screen. So meaning hindi na matatanggal yun forever? May nakita kang butiki, dumaan Hindi ganyan. Pero kung gamo-gamo siya, lilipad siya, di ba? Hindi rin Hindi siya sumasabay sa lipad ng gamgamit. Oo. Ipipilit pa rin talaga nila yan. Kasi nga yung movement nga, kung titingnan mo yung movement yung paglalakad, gumagapang na, makikita mo nga yung yung may itsurahan mo nga yung paa Yan tinan mo parang ang may paa siya na gumagalaw Yun diba nakita mo may gumagano'n na paa? Tapos biglang kinat na doon sa bandang dadaanan ng sasakyan. Pero wala, ipipilit pa rin nilang totoo yan. Pwede rin na yung blesa ng pare Actually, medyo may pagka-paranormal na rin. Kasi sa paranormal kasi may tinatawag kasing egregor. Tinuro sa akin ni Sir Ed yun Yung egregor kasi, kahit wala namang nangyari doon sa lugar, pag pinagkalat nila na may multo doon, lahat ng tao na dadaan doon, iisipin may multo talaga. At yun,
nakakabuo yun ng ano, tama ha, i-explain natin kung ano yung egregor, i-google natin. Egregor. Ang meaning ng egregor, ano ba? Sabi dito, i-zoom ko lang. Nagagamit ko yung MacBook, no? Yan, ang sabi, an egregor is a non-physical thought form or autonomous psychic entity created by the collective emotions, beliefs, and intentions of a group. For example, ganito, no? Katulad ng sinabi ko kanina, dito sa tulay na to, may may nagpapakita dyan paggabi. Nag-imbento ako ng istorya. Paggabi, may nagpapakita dyan na, na black lady. Ngayon, magtatanim na ako ng isip sa mga tao, no? Every time na may dadaan doon, iniisip nila yung sinasabi ko na meron daw ditong itim na babae na nagpapakita sa gabi. Tapos, ikikwento niya sa iba yon. Lahat ng mga iniisip natin, nagkakaroon ng negative energy na mabubuo talaga yon, yung entity na yon doon. Kahit wala siyang pinagmulan, walang namatay doon, walang na-aksidente doon. Dahil lang sa pag-iisip natin ng negativity doon sa lugar, makakabuo talaga ng ng legit na entity doon. Yun ang tinatawag na egregor. Kung natin sa paranormal, parang doon papasok ito. Kung totoo man na magkaroon na ng multo doon sa lugar na yun, hindi dahil may nangyaring masama doon o dahil totoong may multo talaga, kung hindi dahil sa collective na pag-iisip ng mga tao doon sa lugar. Ay, gets nyo na? Kung ano yung egregor. Ganun yung nangyayari. Kaya itong mga to, syempre, since naka-invest na sila ng feeling, hindi na i-let go yan. Ipipilit pa rin nila yon kahit insekto yon. Yung nakita sa CCTV. Makatutulong ko doon sa mga nakikita-kita dyan sa tulay. Ama namin, sumasalangit ka. Kung may nakita sila, kailangan bendisyonan iyon. Kahit wala silang nakita. For their peace of mind, nagkakaroon sila ng security na, ano ba kung meron dyan? Nagdasal naman kami, nananalig kami sa... Pwede rin, malilesen din, di ba? Iisipin ng tao, ay wala na yan, binless na yan, di ba? Panginoong Diyos, the Lord will always Dinadaan din lang sa psycho. protect us. Kami po ay nagpapasalamat at nabendisyon na ang aming tulay. At sana po ay hindi na ito gawing katatakutan. Ko naman. Si Kapitan naman, nagpapasalamat. Pwede nyo namang, kayo na lang ang gumawa niya na nag-imbita kayo ng pare. Anyway, so yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.